Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi basta-basta. Hindi to simpleng lecture, hindi to pangkaraniwang diskusyon. Ito ay isa sa mga pinakamasakit, pinaka-kontrobersyal at pinakamakataong issue sa lipunan. Abortion. Ngayon baka may pumasok agad sa isip nyo, eto na naman, pro-life versus pro-choice. O kaya, legal ba yan o illegal? Pero alam niyo, hindi siya ganun kasimple. Dahil ang abortion ay hindi lang debate, hindi lang argumento sa batas, ito ay kwento. Kwento ng karapatan, kwento ng kababaihan, kwento ng katawan, ng takot, ng pagpili ng pag-asa. At higit sa lahat, kwento rin ito ng kabayanihan. Kabayanihan ng mga nurse, ng mga doktor, ng mga healthcare workers na araw-araw humaharap sa mga sitwasyong nakakatindig balahibo. Mga eksenang hindi kayang ikwento ng batas, mga desisyong hindi kayang timbagin ng simpleng legalidad. At sa dulo ng bawat kwento, may isang tanong na paulit-ulit nilang kinakaharap. Isang tanong na walang madaling sagot. Isang tanong na bumabagabag sa konsensya. Ano ang mas mahalaga? Ang batas o ang buhay? Lagi nating naririnig mula sa simbahan, sa kultura at sa batas. Sagrado ang buhay mula sa sinapupunan. Pero may boses din ng babae. At minsan, ang tanong niya ay masakit pero totoo. May karapatan pa ba ako sa sarili kong katawan kung nabuntis ako? Kahit ayoko, kahit dahil sa panggagahasa, kahit delikado sa buhay ko. Isipin niyo ito. Isang 15 anyos na dalagita, biktima ng rape. Buntis, tuliro, natatakot. Umiiyak dahil sa nangyari. Dahil hindi pa siya handang maging ina. Dahil ayaw niyang maging ina ng anak ng lalaking gumahasa sa kanya. At dahil sa bigat ng sitwasyon, halos hindi na alam kung may dahilan pa para mabuhay. Tanong, kailangan ba talaga niyang ituloy ang pagbubuntis dahil lang sinasabi ng lipunan na buhay ang nasa sinapupunan niya? Kaya makikita natin, hindi lang ito usapan tungkol sa pagiging pro-life. Ito rin ay usapan ng dignidad, ng kalayaang pumili at ng habag. It is not just about pro-life. It is also about pro-dignity, pro-choice, and pro-compassion. Simple lang ang sinasabi ng ating revised penal code. Ang abortion ay ipinagbabawal. Ito ay isang krimen. Walang exemption. Kung babae ang nagpalaglag, kulong. Kung nurse ang tumulong, kulong. Kung doktor ang gumawa, kulong din. Kahit pa rape, kahit pa delikado sa buhay ng ina. Sa mata ng batas, bawal pa rin. Nakalagay din sa ating saligang batas, the state shall equally protect the life of the mother and the unborn. Pero ito ang tanong, paano kung magkasalungat ang dalawang buhay na yon? Paano kung either the mother dies or both die? Walang malinaw na sagot. At madalas, ang nasusunod ay hindi ang kwento ng buhay, kundi ang letra ng batas. Isang babae ang dumating sa emergency room, nanginginig, duguan, mahina ang pulso. Isa siyang biktima ng isang unsafe abortion. Walang kasamang pamilya, walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya. Ano ang gagawin ng mga doktor at nurse? Tutulungan ba nila siya kahit may banta na sila ay madamay? Kahit may posibilidad na sila ay kasuhan dahil sa isang batas na tila bulag sa konteksto ng kanyang pagdurusa? Dapat tumulong. Dahil may panata ang mga doktor at mga nurse na binitawan. Isang panatang hindi nabubura ng takot, ng batas o
ng stigma. At ang panata nila, simple lang pero makapangyarihan. Iligtas ang buhay kahit sino pa siya. Dahil sa katotohanan, hindi batas ang nagtatapal ng sugat. Hindi batas ang naglalagay ng dextrose. Hindi batas ang nagpapalakas ng tibok ng puso. Tao ang gumagamot. Tao ang nag-aalaga. At sa bawat hakbang ng gamutan, tao rin ang nagdadala ng bigat ng desisyon, ng konsensya, ng habag, ng prinsipyo. Ngunit sa sistema nating ito, kadalasan ang babaeng dapat alagaan, siya rin ang unang hinuhusgahan. Siya ang pinapatahimik, siya ang pinaparusahan ng mismong sistemang dapat kumakalinga sa kanya. Pero kailan pa naging krimen ang paghingi ng tulong? Kailan pa naging kasalanan ang pagnanais na mabuhay? Ang tanong ngayon ay hindi lang kung ano ang gagawin ng mga doktor. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin bilang lipunan? Sa ating reproductive health law, hindi rin pinapayagan ang abortion. Pero may mahalaga itong sinasabi. Lahat ng babae, kahit pa nagpalaglag, may karapatang gamutin. Kaya kahit illegal ang ginawa, kapag humingi ng tulong ang babae sa ospital, obligado ang nurse at doktor na kumilos. Ang abortion mismo, bawal. Pero ang pagligtas sa babaeng duguan, mahina na lason, dapat, kailangan, dahil ito ay isang obligasyon. Sabi nga, we do not help abortion happen, but we help the woman survive it. Ngayon naman, bigyan nating pansin ang isa pang masalimuot na tanong. Ano ang papel ng mga nurse sa mga sitwasyong may kinalaman sa abortion? Hindi ito simpleng tanong dahil sa bawat hakbang may kaikibat na panganib. Sa bawat desisyon may posibleng kapalit. Kung ang isang nurse ay nagbigay ng gamot pampalaglag, tumulong sa mismong procedure, nag-refer sa hilot, o tahimik na tumalikod kahit alam niyang may nagaganap na illegal abortion, may pananagutan siya. At hindi lang isa, 3. Criminal, civil, administrative. Pwedeng makulong, pwedeng mawalan ng lisensya, pwedeng mawala ang career, ang kabuhayan, ang mga pangarap. Bakit ganon kabigat? Kasi ang nurse hawak ang tiwala ng lipunan. Hawak ang buhay ng pasyente. Pag may ethical breach, lalo na kung may kinalaman sa abortion, ang lisensya revoked, ang career tapos, ang pangalan sirang-sira. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may mas malalim na tanong. Kapag may dugo ang katawan sa harap mo, pipiliin mo bang tumulong o tatalikod ka dahil sa takot? Dahil ang pagiging nurse hindi lang trabaho, isa itong panata. Panatang magligtas ng buhay kahit gaano pa kahirap. Panatang mag-alaga kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon. At sa pagitan ng batas at pagmamahal, ang tunay na nurse, ang tunay na tagapagligtas ay laging pumapanig sa buhay. Legally, malinaw na ang abortion ay isang krimen, pero tandaan, ang post-abortion care ay isang karapatan. Ethically, kailangang timbangin ng mga nurse ang tungkulin at ang batas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi kailanman dapat maging illegal ang malasakit. Professionally, hindi dapat ang isang nurse ay maging dahilan ng abortion. Pero hindi rin sila pwedeng pumikit sa harap ng pagdurusa. Sa kwento ng abortion sa Pilipinas, tayong lahat ay kasama sa desisyon. Makikita ito sa tapang ng nurse na lumalaban para sa kanyang pasyente, sa luha ng dalagang hindi pa handang maging ina, at sa panalangin ng isang pamilya na humihingi ng himala para sa buhay ng kanilang mahal. At sa huli, ang tanong na iiwan sa inyo ay, sa pagitan ng batas at buhay, alin ang pipiliin mong ipaglaban?
if one day you woke up to a truth so devastating that it shattered everything you thought you knew? What if the parents who raised you, the name you carried, the identity you embraced were all a lie? This is not fiction. This is the cruel, haunting reality behind simulation of births and substitution of children. Ito ang kasinungalingang inilalagay sa pinakaugat ng ating pagkatao. Hindi lang ito pagbaluktot ng dokumento, ito ay pagbaluktot ng buong pagkatao. Simulation of birth. Ang pagpapanggap na anak ng ibang tao ang isang bata gamit ang pekeng birth certificate. Isang papel na tila walang halaga pero kayang burahin ang katotohanan ng isang buong buhay. Substitution of children. Ang mismong pagpapalit ng sanggol sa ospital. Maaring aksidente, maaring sinasadya, pero sa huli pareho ang resulta. Isang bata ang lumaking hindi niya alam kung sino talaga siya. At sa bawat kasong ganito, may isang tanong na bumabalik-balik. Kung ang pagkatao mo ay itinayo sa kasinungalingan, paano mo bubuuin ang sarili mo? Under Article 347 of the Revised Penal Code, the law is clear. Sino mang gumawa ng simulation birth, doktor, nurse, ina, prisyon mayor. Ibig sabihin, 6 hanggang 12 taon sa kulungan. Multa hanggang 200,000. At kung ikaw ay doktor, nurse o public officer, disqualification sa serbisyo. But beyond the punishment of the law, there is a deeper, heavier cost. The punishment of the soul. Because this act is not just illegal, it is morally wrong. It betrays trust. It steals a child's true identity. It creates a kind of trauma that no DNA test can ever fully heal. It is ethically wrong. It violates the child's right to know who they are. It opens the door to exploitation, to trafficking, and it erodes the very integrity of our healthcare and civil institutions. Sa isang ospital sa probinsya, 2 sanggol ang ipinanganak. Isa sa isang batang ina, isa sa isang mayamang mag-asawa. At isang gabi, pinagpalit sila. Lumipas ang mga taon, the truth comes out. 2 families broken, 2 children lost in an identity that was never theirs. Sino ang tunay na biktima? Sino ang tunay na talo? The answer is simple. The child. Always the child. Kaya huwag nating kalimutan. Legally, this is a crime. Morally, this is a betrayal of trust and family. Ethically, this is a violation of a child's dignity. Every child deserves to know who they are, where they come from, where they came from, and whose blood runs in their veins. Every health professional carries a sacred duty, not just to protect life, but to protect truth itself. And we, as a society, must choose katotohanan o kasinungalingan. Because in the end, this is not just about birth certificates. This is about identity, about name, about the dignity of every child. Kapag pinag-uusapan ng healthcare, ang unang pumapasok sa isip ng marami, gamot, injection, charting, rounds. Pero para sa inyo na nasa frontline, na humaharap sa pasyente araw-araw, alam ninyo ang mas malalim na katotohanan. Minsan, mas mabigat pa
ang mga tanong na moral at ethical kaysa sa mismong sakit ng katawan. Minsan mapapaisip ka, pipiliin ko ba ang buhay ng pasyente o ang kagustuhan niya? Susundin ko ba ang batas o ang awa ng puso ko? Makikinig ba ako sa pamilya o sa mismong pasyente? These are not simple questions. These are ethical battles, and they happen in silence, in real time, and in the middle of a shift, in the middle of a life or death moment. At bawat desisyon na ginagawa natin, hindi lang katawan ng pasyente ang naaapektuhan, pati ang kanyang dignidad, karapatan at tiwala. In the world of healthcare, we face more than clinical challenges. We face moral crossroads, moments that test not just our knowledge but our humanity. That is why today, I want to introduce something powerful. Isang gabay, isang compass, isang framework na makakatulong sa atin kapag naliligaw sa gitna ng mga moral storms. The Nurse Framework. This tool is not a magic formula, not a one-size-fits-all solution, but you could consider it a map. A step-by-step guide to help us navigate the toughest ethical dilemmas you face as healthcare professionals. Because in the chaos of clinical decisions, we need more than protocols. We need principles, we need clarity, we need compassion with direction. Every letter in the word nurse, N-U-R-S-E, stands for something important. But more than that, each letter represents a step, a principle, a moment of reflection that guides us through the most difficult decisions we face in healthcare. Because being a nurse or any healthcare professional is not just about clinical skill. It is about moral courage. It is about navigating the gray areas where no textbook can give a clear answer. It is about choosing compassion without compromising integrity. So when we say nurse, we are not just spelling a word. We are tracing a path, a framework that helps us stay grounded when the winds of ethical dilemmas begin to blow. N. Name the ethical dilemma. Unang hakbang, tukuyin ang tunay na problema. Before we can act, we must first see clearly. Ano ba talaga ang conflict sa sitwasyon? Is it a clash between autonomy, the patient's right to choose, and beneficence, our desire to help and heal? O baka naman tension ito between truth-telling and compassion? Kailangan malinaw dahil kung hindi natin alam kung ano ang tunay na dilema, paano tayo makakahanap ng tamang sagot? Naming the dilemma is the first act of clarity. Clarity is the first act of courage and the foundation of ethical care. You understand the context. Next, intindihin ang buong konteksto. No decision exists in a vacuum. Sino ang mga taong sangkot? Who are the people involved? Ano ang kultura, batas at paniniwala na nakapaligid sa sitwasyon? Tandaan, sa Pilipinas, healthcare is never just about the patient. Laging may pamilya, tradisyon at komunidad na kasama sa bawat desisyon. Hindi lang ito clinical, ito ay personal, cultural at minsan spiritual. To understand the context is to honor the complexity of care. R. Reflect on values and options. Ang third step, magmuni-muni. So this is where we pause. At pag-isipan, ano ang mga pwedeng gawin? We weigh our choices not just by rules but by values. What does duty demand? What serves the greater good? What upholds dignity, justice, and humanity? Reflection is where ethics becomes empathy in action. At higit sa lahat, ano ang makatao, makatarungan at makabayan?
this is not just about right or wrong, it is about how we uphold the dignity of every life entrusted to us. S, select the best ethical action. So this is the fourth step, pumili ng landas. Pero hindi basta pipili. Piliin mo ang aksyon na kaya mong ipaliwanag sa pasyente, sa pamilya, sa sarili mo at sa Diyos. Yung bang desisyon na hindi mo ikakahiya kahit balikan mo siya years from now. It is imperative that you choose the path that you can stand by. Ethical action is not just about doing what is right, it is about doing what is rightfully yours to stand for. This is the moment where integrity meets accountability. E, evaluate the outcome. Ito yung panghuli na step. Suriin ang naging resulta. You have to look back. Nirespeto ba ang pasyente? Did you respect the patient's rights? Naging patas ba ang proseso? May natutunan ba tayo para sa susunod na pagkakataon? Because ethics is not just about one good decision. It is not a one-time act. It is a lifelong journey of growth. It is about learning. It is about becoming better every single time. So, yes, every letter in nurse stands for something important, but together they stand for something even greater. A healthcare practice rooted in truth, compassion, and moral clarity. Maybe you are asking yourself, bakit nga ba kailangan natin na pag-usapan ito? Why is the nurse framework so important? The truth is, the nurse framework was not created out of thin air. It was built, or it is built, on the strongest and most respected ethical theories in the world. And it speaks directly to our reality here in the Philippines. So we can break this down in simple terms. The ontology. Doing what is right because it is your duty. This is the voice that says, gawin mo ang tama dahil tungkulin mo ito. Even if it is hard, even if it is unpopular, if it is right, then it is worth standing for. Utilitarianism. Doing what helps the most people. This reminds us, isipin hindi lang ang sarili, kundi ang mas nakararami. In times of disaster, shortage, or health crisis, this principle guides us to act for the good of the community. Principlism. This refers to the four cornerstones of health ethics. Autonomy, respect the patient's choices. Beneficence, do what brings good. Non-maleficence, avoid harm. Justice, be fair to all. These principles are like a compass that points us to balanced, humane decisions. Virtue ethics, asking not just what you do, but who you are. So this is about character. Are you compassionate, honest, brave, caring? Because at the end of the day, ethics is not only about actions, it is also about the kind of person you become while making those choices. What makes the nurse framework so beautiful is that it does not force you to pick only one way of thinking. It is not rigid. Instead, it helps you balance these perspectives so you can reflect deeply, decide wisely, and act with integrity. It guides you toward making decisions you can truly stand by, confidently, in front of others, and even before God. Okay, let's bring this down to a real story. Kasi dito natin tunay na mararamdaman ang bigat ng ethics. Hindi lang sa papel, hindi lang sa video, kundi sa puso. Imagine this. May pasyente tayong 68 years old, diabetic. Alam natin na kailangan niya ng insulin. Pero he refuses. Ayaw niya dahil sa kanyang paniniwalang panrelihiyon. Ngayon, ito ang ethical dilemma. Should I respect his choice or should I act to save his life? So how do we deal with this situation using the step-by-step nurse framework? So N, name the ethical dilemma. Autonomy versus beneficence. Do I honor his decision or do I intervene for his health? U, understand the context.
Competent naman yung pasyente. Naintindihan niya ang sitwasyon at malinaw ang desisyon niya. May hospital policy rin na nagsasabing dapat irespeto ang pasyente. Pero ang pamilya nag-aalala, takot sila sa maaring mangyari. R. Reflect on values. Pwede ko ba siyang pilitin? Pwede bang dagdagan ng education? May alternative therapies ba? You have to weigh autonomy against beneficence. Ano ang higit na makabubuti ng hindi nilalabag ang kanyang karapatan? S. Select the best ethical action. So what would be the best ethical action? You could choose to respect his decision. And when you do, you document everything, you educate him gently in a way na hindi nakakasakit. At higit sa lahat, you support him. Hindi mo siya iiwan. And E, evaluate the outcome. What is the result of your decision? The patient feels respected. You as the nurse, you have fulfilled your ethical and legal duty. And ang pinaka-importante, nanatili ang tiwala. And that is the power of ethical nursing. Minsan hindi lang tungkol sa gamot o procedure, kundi kung paano natin pinapahalagahan ng tao, ang dignidad niya at ang tiwala niya sa atin. Okay, let's move to another story. Imagine this, isang teenager sa Manila nagpa-test, lumabas positive for HIV. The family senses something is wrong and insists, sabihin ninyo sa amin. Pero ang pasyente umiiyak. Sinabi sa'yo, wag po muna, hindi pa ako ready. So now as the nurse, you pause and ask yourself. N. Name the ethical dilemma. Do I protect the patient's privacy or do I honor the family's concern? U. Understand the context. Yes, the patient is a minor but clearly competent. We also have the Data Privacy Act which protects confidentiality. Culturally, we know the family is everything, pero legally and ethically, the patient's privacy is sacred. R. Reflect on values and options. So what do you do now? Do you disclose right away? Do you stay silent? Or do you gently guide the patient to eventually share? S. Select the best ethical action. You choose to protect the patient's confidentiality. You counsel with compassion, you provide emotional support, and you give the patient space and strength to prepare for disclosure. And finally, E. Evaluate the outcome. What happens as a result of your choice? The patient feels safe, and in time, because you stood by them, they find the courage to open up to the family. And the trust, it stays intact. Again, this is what ethical nursing looks like. Protecting not just life, but dignity and trust. The nurse framework is not just a tool. Hindi lang siya acronym. It is a compass. A quiet but powerful reminder that every decision we make carries weight, creates impact, and demands accountability. So before we close, let us remember what each letter stands for. N. Name the dilemma clearly so we do not lose our way in confusion. U. Understand the full context, the law, the culture, and the emotions of everyone involved. R. Reflect deeply, weighing values and options with humility and care. S. Select with courage, choosing actions we can stand by before the patient, the family, and even before God. And E. Evaluate with honesty, asking ourselves, did we protect dignity? Did we uphold justice? Did we act with compassion? Because the truth is, not every patient will be cured. Not every family will agree with our decisions. But if we choose the path that is humane, just, and rooted in compassion, then we have already given something far greater than medicine. We have given hope. We have given dignity. We have given trust. So whenever we face difficult decisions, whenever we stand at the edge of uncertainty, let us remember, we are not just healers of the body,
We are guardians of humanity.